Mas walang katao-tao. Alright, kain muna tayo. Enjoyin muna natin. 10 pesos ata to para sa environmental fee. Eto po. Area. Siyempre mga 30 minutes ago ako nag-chat. 5 daw kayo, 5 eh. Hindi, isa lang. Saka lang? Yun. Good morning sa inyo lahat. Ay, sorry, hindi na good morning. Oras na 12:04 na. Tanghali na tayo mga kares. For today's episode, magka-camp tayo. Titingnan ko pa kung saan sa Manila tayo magka-camp dahil wala tayong reservation. Hindi kasi ako sigurado kung magka-camp talaga ako ngayon dahil tinaman naman yung panahon. Baka mulan eh, kaya hindi mo na ako nagawa ng reservation. Pero okay naman. Manalig na lang tayo na hindi uulan. Dala natin dalawang side bag, malaking 66 liters na bag, tent, 56 liters na top box, tubig. Saka ito. Alright, bawas muna tayo. Ito na yung camp ko na may pinakamarami tayong dala. May mga bago tayong camping equipment, kaya testingin natin. Pero itong motor natin nakakaramdam ako ng parang mabigat masyado sa likod. Meron tayong dalawang side bag na 28 liters ata yan isa, 66 liters na bag din, waterproof. Yung set niyan ng Motowolf, dalawang side bag tsaka isang bag sa likod, tapos top box. Kaya dahan-dahan na lang tayo, hindi naman tayo nagmamadali. alas 2 pa naman ang check-in ng mga camp sa Marilac. Kakain din muna tayo sa taas. Ingat tayo, mag-ingat tayo. Sana hindi umulan, Lord. Gabayan mo ako sa camping excursion natin para sa araw na to. Araw ngayon ay October 13. Buti na lang hindi Biyernes. Okay, kita-kits tayo pag siguro basa-basa na. Pagpakain na tayo, malapit tayo kumain. Puro kasada at saka tail lights lang makikita nyo sa biyahe natin pag hindi natin kinat. Okay, teleport ko muna kayo. Yun, dito tayo, Cafe Natividad, sa tabi lang ng Cafe Catarina. Grabe. Nakikita nyo ba yun? Buong buhos yung ulan. Pero masarap mag-camp ng naulan. Seryoso. Ang hindi lang maganda pag naulan is pag magsiset-up ka pa lang ng tent. Siyempre basang-basa ka na, magsiset-up ka pa lang. Okay lang umulan pagkatapos ka na mag-setup. Tapos ayun ang Delilia Windmills. Kita-kita sila dito, di ba? Ganda magbiyahe dito pag Lunes. Lunes ngayon. Mas walang katao-tao. Alright, kain muna tayo. Enjoyin muna natin. Yun! Tapos na tayo kumain. Camp Natividad, nagtortang talong lang tayo na may longganisa, dalawang itlog at tsara, tsaka tawag dito yung rice na kulay dilaw, Java rice. Yun, not bad. So talaga lang malamig na tubig lang, kaya marap ako ng restaurant dahil kanina sobrang init ng biyahe ko. Pero yung alas 12 ako sakto umalis sa bahay, 12:04. Alauna, boso-boso pa lang ako dahil sa sobrang traffic. Tapos pagdating ko dito sa Natividad, umuulan. Pag hindi ka talaga nagbibitamina sa mga ganitong lakad, naku, sure ball, sakit ang makuha mo. Kaya kung magka-camp kayo,
nagra-rides kayo dito sa Marilac, siguraduhin yung healthy kayo, nakapag-vitamins, nakatulog ng kompleto, nakakain ng maayos, dahil hindi nyo matansya ang panahon dito sa Marilac, sa Sierra Madre. Kaya panatiling malakas ang ating mga katawan para kung aakyat kayo dito, hindi kayo magkakasakit. Habang kumakain tayo sa Camp Natividad, nakahanap tayo ng campsite. Dahil yung Marilaki Camp, as usual, hindi na natin mapuntahan dahil mataas daw ang tubig. Sabi naman, libre naman ang pick up ng ATV. Iwan daw yung motor sa designated parking area doon sa tawid ng ilog. Ayokong iwan yung motor, hindi ako komportable. Tapos Camp Hayatus, ganun din, iwan din yung motor sa designated parking area nila. ATV din pag sundo. Tatlo yung bag ko. May dala pa akong top box na binabaklas ko, binababa ako pag nagka-camp. Paano na? Well, ganun talaga. Di lahat na oras masusunod yung gusto natin. Kaya kailangan natin mag-improvise, diba? Yun lang naman yun. Hindi lang naman yun ang mga campsite na makikita nyo dito sa Marilac. Yung mga campsite naman na wala ng river crossing, ang nahanap natin ay Camp Ines. Doon lang din sa area nun, same lang, ang pinagkaiba lang hindi ka natatawid ng ilog. Parang katulad siya nung nagcampingan natin na nakaraan sa harap ng Camp Marilac bago tumawid mismo ng ilog. Makalimutan ko yung pangalan ng campsite, pero okay doon. Solo natin yung campsite noon, Tuesday kasi yun Sana ngayon konti lang din ng tao para payapa, tahimik, at nakapagpahinga tayo ng maayos. Dahil yun naman ang habol natin dito, pahinga. Basa lang ang kalsada, kaya pag kurbada di tayo hahataw masyado. Medyo madalas kasi yung nabili kong gulong sa likod, Dunlop Mixture, dual sport na gulong. Sabi ng mga tropa natin, maunggoy gang, ang Dunlop Mixture daw kasi ay single compound, kaya medyo madala siya sa basa. Pero ang kinagandahan naman daw nitong mixture ay sobrang tagal niya maupod. Kasi nga single compound siya, hindi siya na pupudpud agad. Hindi katulad pag double compound o kaya triple compound, yung gitna lang ang makunat doon sa mga double tsaka triple compound. Yung gitna lang ang makunat, tas yung mga gilid palambot yan ng palambot. Kasi pag bumabanking ka, kailangan mas malambot, mas makapit sa kalsada. Ngayon, babalik na tayo ng Manukan, dahil sa may Manukan banda yung pakanan sa Santa Ines Road. Santa Ines Road, nandun yung pababa na mga dikit-dikit mga campsite. Ayos din doon. Alright, teleport ko muna kayo, okay? Teka lang po hindi ko sigurado kung may barya ako dito. 5 piso, 10 pesos ata to para sa environmental fee. Eto po. Thank you po. Alright. Alam niyo ba ang last time dito din tayo nagpunta, Tampisawan Nature Camp yun, naalala ko na, sa harap ng Marilaki Camp. Nung pababa ako dito, kinakabahan talaga ako dahil sobrang tirak ng pababa. Ito, kita nyo,
sobrang tarik niya. Ngayon si Bitoy, yung Honda Beat natin 110cc, tapos ang dami nating dala, ang bigat-bigat ko pa, 82 kilos ako ha. Ngayon, iniisip ko kung kakayanin ba ni Bitoy nung Honda Beat natin paakyat dito. Sa awa ng Diyos, di naman tayo pinahiya nung Honda Beat natin. Minani niya lang naman paakyat. Pero hindi biro yung matarik. Kaya kailangan pag pupunta kayo dito, magagawi kayo dito sa Santa Ines Road, sisiguraduhin nyo maayos yung mga preno nyo, yung mga gulong nyo hindi kalbo. Dahil tingnan nyo, basa, madulas. Basa to kasi papalibutan ng 2 puno eh. Kahit umulan dito ng maaga, hindi ito basta-basta matutuyo dahil hindi naman ganoon nasisikatan ng araw. Kaya iba yung pag-iingat kung bibisita kayo dito sa kahit anong camp. Dikit-dikit yan, Santa Ines Road. Dikit-dikit nakita ko ay Luklukan Camp, yun, Marilake Camp, Kapisawa Camp, Camp Hayatus. Sobrang daming campsite dito. Iba yung pag-iingat na lang pagbababa kayo dito. Make sure na na-maintain nyo yung mga maintenance yung mga motor. Tapos sana yung campsite na pupuntahan nyo ay may tindahan na, para hindi na kayo lalabas, kumpleto na yung mga gamit nyo. Kahit meron na lang tayong 11 minutes papunta doon sa campsite natin. Tapos may konting dito rough road, may konting putikan, kaya talagang ingat lang. Papakita ko sa inyo yung putikan. Ito na yung rough road, putikan na dinadaanan dito. Ingat lang kayo pagbasa kasi madulas. Kita nyo naman, pag ang putik ay makinis, alam mo madulas yan. Pero kinaya ito na Honda Beat natin nung nakaraan, walang problema. Hindi naman tayo nakaranas ng pagkadulas, salamat sa Diyos. Sana ngayon hindi ulit, diba? 5 minutes na lang, Campinis na tayo. Balay Andres, ang campsite din yan. Yun, dito na tayo. Ito na ata yan, Camp Ines. Ito ba yun? Camp Nino. Itong kabila ay west side. Baka nandito pa sa unahan. Sana nandito sa unahan. Ayun! Camp Ines. Talagang katabi ka ng ilog. Boss, kayo ba yan? Yung nagchat ako boss ngayon lang. Ha? Nagchat ako ngayon lang. Kahit, pero dito kayo? Oo, mga 30 minutes ago ako nagchat. 5 daw kayo, 5 eh. Hindi, isa lang. Saka lang? Silong ka muna dyan. Sige. Naulan. Buti wala na, dito na tayo. Teka lang, settle down muna tayo.
Kalma-kalma muna tayo dito. Dahil naulan pa. Hindi pa tayo makapag-set up ng ating tent. Relax muna. Pag tumila yung ulan, maaga-aga pa naman, 3, alas 3 pa lang. Tumila yung ulan, set up tayo ng tent natin. Okay, katapos lang natin sa pinakamahirap na part ng pagka-camp, which is yung pagsiset up nitong awning, tapos mag-isa ka lang. Huwag nyo na munang masyadong pansinin itong poles ko kung hindi pantay. Napakahirap mag-set up ng awning, lalo na kung solo. Pero matibay oh. Hindi naman siya nagbibigil. Okay, next naman is yung ground sheet, tent, tapos kung ano-ano na. Tapos na tayo sa tent, ground sheet, awning. Pero pinakamahirap lang naman yung awning. Pag na-set up po niya awning, saka itong metal poles, sobrang bilis na lang kasi halos lahat i-assemble mo na lang naman. Buti na lang kumain tayo sa labas bago tayo pumunta dito. Time check, 4:28 na. Kaya maya, pag-sayang na rin ako para bago magdilim nakapag-sayang na. Okay, tapusin muna natin mag-setup. Okay, ngayon isi-setup na natin tong nature hike natin na inflatable camping bed. Solo lang to, tinan nyo naman, maliit lang. For one person. Tapos may dala akong automatic air pump. Pump na natin ito ng mabilis. Ayan, nilatag-lock natin ito. Gamit tayo na itong extension ng air pump natin. Okay, bago magdilim, kukuha muna tayo ng tubig. I-refill natin tong jug natin. Yun yung area. Siyempre, as usual, solo na naman natin ang campsite. Ito, 500 pesos. Yung kubo. Actually hindi siya kubo, parang gazebo kasi wala naman siyang kwarto. 500. Meron silang mga A cabin. Yan. Mga A cabin nila 1K. May kama, beddings, kutsyon, electric fan. Safe yung gamit mo, di kayo mababasa. For just 1,000 pesos. Tapos ito ang ating kusina. Yan. Katabi ang CR. Diba? Ilawan. Malinis. Tingnan natin kung lakas ng tubig. Lakas! Tara. Dito na tayo dadaan. Ito yung CR. Dalawang panlalaki, dalawang pambabae daw. Ito yung parang suite nila. Sarili kang CR, sarili kang kusina, kwarto sa taas. Pwede na.
Yung tubig natin, yung setup natin, tapos dito tayo magluluto. Tapos itong kandila na to, edge lang naman yan. Para lang yan, mabango yung simoy ng hangin dito sa pwesto natin. Kasi tingnan naman, kulob yan. Konti lang yung masyadong pumapasok na hangin, hindi rin ganun kalakas dahil naulan. Alam nyo naman, pag naulan, konti yung hangin. Wala naman din bagyo ngayon. Kaya yung kandila na yan, para mas mabango, mas maliwalas ba, feeling mo ba nasa bahay ka lang, ganun. Ganyan yung para purpose ng kandila na yan. Pero yung iba, gumagamit ng citronella candle. Yung mga masiselan yung balat. Citronella candle para hindi kayo lamukin. Eh ako, nagpapajama o jogging pants ako pag natutulog, tsaka naglo-long sleeve ako pag natutulog. Kasi may make sure nyo lang palagi na itong tent nyo, kailangan sarado yan pag di nyo ginagamit. May tao man o wala, kailangan sarado yan. Para pag natulog kayo, walang insekto sa loob. Mahirap na. Hindi nyo alam kung anong insekto ang nandito sa gabi. Kaya para safe lang, dapat sarado yan habang walang dumadaan. Yun lang muna, magsasayang na rin ako pa konti-konti. Magluluto na rin tayo. Yun! Time check! 5:46. Oras na para magsayang. Medyo nakakaramdam na ako ng konting gutom. Yan. Isang saingan lang yung baon nating kanin. Yan. Nasalang na natin yung sinayang natin. Hintayin lang natin yan. Tapos yung ulam naman natin. Magluluto lang tayo ng itlog tsaka tapa. Pwede na siguro yun. Tapos na ang ating sinaing. Sunod naman natin yung itlog bago yung tapa. Dahil pag nagluto tayo ng tapa, may stain yung itong ating pan. Kaya hindi na tayo makakapagluto ng sunny side ng maayos. Kaya unahin natin itong itlog. Luto tayo ng dalawang sunny side. Saan na yung basurahan natin? Kailangan meron tayong basurahan. Dahil dapat wala tayong iiwan dito, nakalat. At asin. Ayos na. Hintayin na lang natin maluto yung itlog natin. Alam mo, meron lang ako isang problema. Hindi ko alam kung maliit na problema o malaki. Kalimutan ko magdala ng plato. Ano ba to? Ang dami kong makakalimutan. Plato pa. Aray! Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito pag naluto na. Isipan ko muna. Habang niluluto natin itong tapa, gagawa tayo ng sausawan natin. Siyempre pag may tapa, ang sausawan natin, suka. Tahan natin ng paminta. Suka.
At saka konting asin. Pambalance lang para hindi sobrang asim ng sausawan natin. Itong tapa natin malapit na to. Yung tapa nga na binili ko pala is tapa lang galing Dali. Hindi na ako nag-marinate. Binili ko na lang, nadaanan ko na lang siya sa may pagpasok lang ng Tanay. Ngayon, wala nga akong plato. Naisip kong gawin dito na lang rekta sa sinaing kasi konti lang naman din yung sinaing ko, pang sa akin na lang rin naman talaga. At bukas na umaga magdo noodles lang ako, maglalaki meal lang tayo. Natin magagawa. Hindi man maganda tingnan pero wala na rin akong choice Pasensyahan nyo na. Kain na tayo. Scrambled egg, sunny side, tapa, kasuka. Laban na. Sarap din yung tapa ng Dali Parang 70 pesos lang to. Masarap. Ang init. Ang sarap. Solve! Pahinga muna tayo ng konti. 10 minutes tapos hugas na tayo ng mga pinagkainan natin, mga pinaglutuan, dahil hindi nyo pwedeng iwan tong magdamag na may gamit na utensils, plato, pinagprituhan, may tirang pagkain, dahil kung hindi naka top box yan, naka sealed, naka lock, pag gising nyo kinabukasan, kahit sa campsite yan halos, pag gising nyo kinabukasan, nakakalat na yan, nakabulat-lat na yan, dahil may pusa, may aso. Kung wala naman yung pusa, aso, ilalanggamin naman kayo. Yun ang hindi maganda. Yun ang hindi maganda sa campsite pag nilanggam kayo. Lalo na kung ang langgam yung pula, yung nangangagat. Hassle nun. Kasi gusto ng langgam yung dito yung campsite na ganito, dahil hindi sila nababasa.
mapupuntahan nila to. Kaya ugaliin nyo na bago matulog nahugasan nyo na lahat. Ayos pa tayo doon. Yun, tayo maghuhugas muna. Togi, huwag ka dyan. Bibili rin ako ng dishwashing liquid at saka sponge. Kalimutan ko magdala ng sponge. Diba, lapit lang natin sa sa kusina. Ayos na si Doggy. Babad ko muna tong pinagprituhan ng tapa. Woo! Kabig. Putik. Pabili po. Magkano yung Joy? Doon. Kapaghugas na tayo. Lakas din yung tubig, oh. Good evening mga tropa. Check tayo. 8:32. Medyo nabawasan na yung kinain natin. Kaya ano pang gagawin natin? Siyempre magkakape na tayo. Coffee's life. Sa malamig na panahon dito sa Tanay, tayo magkakape. Ay ka. Ito lang problema sa aluminum na baso eh. Pati handle umiinit. Tapos isabit ulit natin para bukas ng umaga. Kape muna tayo. Alright. Time check. 11 PM. And it's time to sleep. Alas 11 na ng gabi. Oras na yun para magpahinga. Dahil maaga pa tayo bukas. Siyempre kailangan maabutan natin yung pagsikat ng araw dito sa concept. Para malaman natin kung kamusta. Ayos ba? Malakas na rin kasi yung ulan. Kaya pala, pakita ko nga lang sa inyo yung bago natin higaan. Ito yung nature height na higaan. Inflatable bed. May kasamang inflatable pillow. Diba? Ayos. Lalagay natin yung link niyan sa comment section para makakuha din kayo ng good night.
Bukas na lang ulit. If you were a chickie, baby, I would be your feather nest. So just snuggle in, my baby, hush your chirping, get some rest. Morning. Time check tayo. 7:05 ng umaga. Non-stop yung ulan kagabi. Simula paghigaan natin, tuloy-tuloy yung ulan. Hanggang ngayon paggising. Ito na lang, okay din tong nature hike na kauning natin. Hindi naman tayo pinasok na. Pero magluto tayong breakfast. Ituin mo natin tong dali natin na pork luncheon meat. Tapos yung pancit canton natin. Ganda dito sa dali na luncheon meat. Nakakat na to eh. Hindi na natin kailangan i-cut. Hindi na natin kailangan pag-effortan pahiwain kasi nakahiwa na siya. Ibibrito mo na lang. Kasi I think parang around 75 pesos lang to. 70. Masyadong maalala, pero nasa ganun lang naman lahat ng pagkain sa dali eh. Lahat ng frozen nila. Overnight, okay pa naman. As usual, wala tayong lagayan. Yan lang. Ating Tupperware. Taste test. Panalo. Huwag ka dito. Grabe. Kasi tayo magprito. Niluto na lang tayo ng pancit canton. Mas malakas pa yung ulan ngayon kaysa kahapon, kaysa kagabi. Matagos na sa ahonin. Yan naman. Aray, Diyos ko. Aray ko. Oops. Para mas maliwanag. Yun, luto na yung pancit canton natin. Lalagay na lang natin yung mga seasoning. Tapos breakfast time.
Naglalagay din ba kayo ng konting sabaw sa pancit canton nyo? Ako kasi gusto ko yung may konting sabaw. Para hindi tuyong-tuyo. Sensya na kayo kung medyo madumi na yung cooking table natin. Pinasok na kasi talaga ng tubig eh. Kaya dito na ako humarap dahil yung lutuan na lamesa. Basang-basa na ng ulan. Tumagos na talaga. Lilinisan naman natin yan. Kasi kailangan lahat ng camping equipment mo, pag niligpit mo malinis. Kasi pag madumi yan, either mag-aamag, maglulumot, babaho pag niligpit mo ng madumi. Tapos hindi mo rin naman sure talaga eh kung kailan ka mag-next camping eh. Kaya kailangan bago mo siya iligpit, sisiguraduhin mong napunasan mo siya ng ano, ng may sabon or may alcohol. Tapos kailangan talaga tuyo. Matuyo yung mga equipment mo pag uwi. Diba, umuwi ka na. Ininom mo siya ng basa. Bumiyahe ka ng 2 oras, 3 oras. Pag uwi mo, kailangan mo siyang ilabas. Ipa-air dry mo man lang sa garahe nyo. Dahil babaho siya pag in-stock mo siya ng matagal ng basa. Kasi hindi naman siya matutuyo eh. Kain tayo. Gawa lang tayo pang story natin. Habang nagpiprito ako kanina, munti ko na maubos yung luncheon meat natin. Sarap pala. Habang nagpiprito ako, nakatatlo siguro ako kakapapak. Morning guys. Time check tayo. 9:46 AM. Tapos na tayo mag-breakfast, mag-coffee. Nakapag-chill na tayo, nakapag-relax na tayo dito sa site natin. Nakapag-ikot-ikot na rin tayo sa river. Pero hindi ako naligo. Murky yung tubig dahil tuloy-tuloy yung ulan. Non-stop yung ulan simula kagabi, kaya nagpasaya ako na hindi na lang. Tsaka sobrang lamig din naman ng tubig. So ang gagawin muna natin ngayon is magliligpit muna tayo dahil medyo maputik. Magliligpit muna, tapos magligpit, tsaka tayo maliligo. Yung tipong tapos na tayo magligpit. Kaysa naman maliligo muna tayo ngayon bago tayo magligpit. Matutumian ulit tayo. Yun na lang muna yung gagawin natin. Yun, nakapag-imis na tayo pero ikakarga pa natin lahat dito sa mga box natin, mga bag natin. Ito lahat ng gamit natin. Ayan. Bale yung kulang na lang dun sa pwesto natin, awning, poles, tent, tsaka ground sheet. Wala nang laman dun sa loob. Pagtapos ko nun, tsaka ako kukunin yung awning, tent, tas ko dito kasi may sarili namang bag yung tent. Tapos nun, stay put muna dito si Zoro, tas tsaka tayo maliligo. Masyadong marami tayong dala. Hindi uso yung camp light.
Natapos din tayo mag ayos ng gamit natin. Ngayon, oras na para maligo. Ayusin muna natin yung ating camera. Yan. Lakad-lakad muna tayo dito. Tapos na tayo ligpit. Halos 2 kalahating oras tayong nagligpit sa napakarami nating gamit. Ligo muna tayo. Uy, liligo sana ako sa pool. Kaso siguro dahil weekdays kaya binilinisan. Sayang. Laki din ng campsite. Tingnan na naman, tabing-tabi talaga yung ilog. Pero may may wakuran. May grills naman. Kaya safe. Buong gabi naman solo ko yung campsite, wala naman ako naging problema. Uy, lumagpas tayo sa CR. Ano ba yan? Sa kabila. Oh, ligo muna ako. Oh, nandito pa din kayo? Pero kung nandito pa kayo sa camping vlog natin, sa episode natin na to, maraming salamat sa pagsubaybay at nag-take kayo ng time para panoorin tong adventure natin. Pero kung trip mo tong mga adventure na ganito, solo camp, nature vibes, diba? Cost effective na gala. Halos 600 pesos lang ginastos natin dito. Kasi 250 lang ang entrance natin sa camp. Yung wifi natin around 150 pesos. Pagkain, sobrang mura lang. Depende naman sa inyo kung paano gagastos eh, paano nyo ba-budgetin. Ano pa ba? Environmental fee dun sa taas, Santa Ines Road, 10 pesos lang yun. So napakamura lang talaga. Since nandito pa rin kayo, sana click like, share, and subscribe. Lalo na kung trip yung mga episodes natin na ganito, yung mga adventures natin. So kung hilig mo yung adventures, huwag kang mag-alala, nasa tamang channel kayo, Tech Adventures. See you sa next episode natin, guys. Bye bye. Running down to the riptide, taking away to